Ayun morning! na sabi ni Ma'am Gladys, tuloy daw yung project no Strategic Petroleum Reserve. Tuloy ang project na yan with PNOC. Partner po yung PNOC at saka Maharlika Investment Corporation. Ha? Boss Jerry Diaz, magandang umaga po sa inyo and happy birthday to Peter Lodao. At si Ann Bustamante Calumarde, gising na rin at nanonood sa atin from Tokyo. Talaga nga naman ginagawa lang Quiapo ni Ann Calumarde ang Tokyo, ha. Sabi ni Vian Avellanosa, marami po kasi sa senator judge na isang tao lang ang sinasamba. Ha? May ganun. Ano kaya ang pinakain sa kanila? Yan, yung puso mo, ha. Noriel Aragon, magandang umaga kay Dina Mascarinas Chot Rani. Yan, magandang umaga din po. Lagot tayo sa mga friends natin sa X. Wala akong nabubuksan sa X. Pero nandyan na po yung guest natin, si Professor David Michael San Juan, ang convener po ng Bantay Impeachment at convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or Tama Na. At initiator din po siya ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Professor, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Magandang umaga po, Sir Alvin, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa teleradyo. Opo, napatawag po kami dahil gusto lang naming humingi ng reaksyon kaugnay po dito sa kinumpirma ni Senator Ping Lacson tungkol po sa di umano'y catering request ng Office of the Vice President para sagutin daw ng Senado ang gastos po sa catering ng defense team na sila po ang pipili ng caterer according doon sa news report. Ano po? Ang sabi naman ni Attorney Michael po, hindi po totoo yan. Anong masasabi po ninyo dito sa bilang nagbabantay sa mga abusado at mga tiwali sa gobyerno? Kung totoo po na may ganoong letter ang Office of the Vice President para i-request ang pamunuan ng Senado na sila ang magbayad ng catering services para sa depensa. No? Tama po, ganun po ang sinasabi yata ng letter. So ang masasabi ko naman natin po dyan ay hindi tama ang ganyan na request at sana ay hindi pagbigyan ng Senado. Kasi ang impeachment trial, ang nililitis dito ay si Vice President Duterte. Dahil sa sinasabi nga ng Kongreso na hindi na siya karapat-dapat na maupong vice-presidente. So sa pagdedepensa niya ng kanyang sariling pera niya dapat ang gastusin. Kung sasabihin nila ay issue ng seguridad, napakahigpit po ng seguridad sa Senado. Ako po nung unang araw ng trial ay nandyan. Para makapasok ka doon, kailangan a day before nakapag-register ka, may live selfie, i-upload mo ID mo, i-upload mo ang i-encode mo, ang kompleto mong impormasyon. Kaya napakahigpit po ng seguridad. Kaya walang dapat ikatakot ang Vice President sa seguridad nila habang nasa loob ng Senado. Dahil lahat naman ay nagrehistro bago makapasok. Sa usapin naman ng pagkain, bakit kailangan na catering pa at bakit ang Senado ang magbabayad? Dapat sariling gastos po niya yan. Lalo na nga at isa sa mga nasa articles of impeachment ay yung pagwawaldas niya sa mahigit 600 million pesos na confidential funds. Para namang iniinsulto pa tayo na gusto niyang ipasagot pa sa taong bayan yung pagpapakain sa kanyang depensa. Siya ang may kagagawan kung bakit may paglilitis. Pero gusto niya tayo ang magbabayad ng pagdedepensa niya. Sobra na po yan. So sana huwag pagbigyan ng Senado. Actually po, sabi ni Senator Ping, nakita ko sa news item, nabasa ito kagabi. Sabi niya, this is the highly questionable and irregular part. We cannot justify the use of Senate funds to pay another agency's caterer. Kasi ang Senate, as an institution, may caterer po yan. Ang sarap po ng pagkain dyan sa Senado. Pero kasali yan sa budget at nabibid po yan. Ngayon, kung maghanap ka ng sarili mong caterer at ipasasagot mo pa sa Senado ang gastos, baka magka-problema po sila sa COA. Hindi ho ba, Professor? Tama po yan. No? At yun nga, nagsabi naman pala ang Senado na ang depensa ay pwede nilang pakainin gamit ang catering services ng Senado. Libre yun, naka-charge na sa budget ng taong bayan. Wala na tayong problema doon. No? At,
masarap naman siguro ang pagkain yan kasi nga matagal na rin sila nagke-cater. Siguro ang gusto lang nating hilingin sa Senado kaugnay niyan, dapat simpleng meals lamang, no? At kung maaari nga ay kung after lunch yung mga proceedings, yung madalas na impeachment trial ay after lunch, merienda lang ang iserve. Opo. Kasi talagang dapat magtipid din dahil kung tutuusin, hindi kasalanan ng taong bayan na may paglilitis ngayon. Yung public official ang may kasalanan kung bakit may paglilitis ngayon, di ba? Opo. Gagastosan nga ito dahil sa kanyang mga ginawa sa pera ng taong bayan. Kaya sana naman ay limitahan lang yung gastos at uulitin natin, dapat hindi payagan kung outside catering services dahil meron na ng internal catering services ang Senado. Pero ang sabi ni Attorney Poa, wala naman daw ganun. Kaya magtataka ka, pero may nakita ako sa news item na may sulat. So is Attorney Poa saying na parang fake news yung sulat? May sulat parang may pinakita doon sa news item na pirmado din po ng Vice Presidente. Have you seen that, Professor David? Ang nakita ko po ay yung mga headline ng balita na Opo. nag-aanunsyo na yun daw ang request ng Vice President. Pero yun nga, hindi rin ako makapaniwala nung una kaya sa bandang unahan ng ating interview ngayon, binigyan diin ko na kung totoo man Opo. yung sulat na sinasabing ang hiling ng Vice President o Office of the Vice President ay sagutin ng Senado ang catering services para sa depensa, yun ang masasabi natin na kung totoo man ay hindi dapat pagbigyan ang request na ito. Kasi Dahil uulitin rin natin ay yung flood control scam, di ba hanggang ngayon hindi pa nare-resolba, billions of pesos din ang nawala dyan sa taong bayan. So sobra naman kung dito sa impeachment trial, pati yung pagpapakain sa depensa ay isasagutin natin at external catering services pa na most probably ay mahal. At sobra-sobra naman yung gastos as it is. Di ba nabanggit na dati na ang gastos po ng Senado kada araw ay 25 million pesos per day. Can you imagine kung dadagdagan pa natin, tayo pang sasalo ng ibang caterer naman na gustong mangyari ng depensa? Kung sakaling totoo man itong request na ito, Professor, sobra-sobra na po. Tama po, sobra-sobra na. Kaya ito rin yung sinasabi natin noon pa na dapat ang mga government agency, Senado, Kongreso, lahat ng opisina ay magtipid talaga sa mga bagay na ganito, no? Doon sa mga hindi naman talaga pang araw-araw na nangyayari, no? Dapat yung gastusan lang talaga yung serbisyo sa taong bayan. Kasi napakaraming scam, napakaraming corruption cases na unresolved. Yung pagdispalko o pagwaldas sa confidential funds, hindi lang ng Vice President, binabantayan din natin yung sa Presidente, 4.5 billion pesos ang confidential funds ni President Marcos. So, kailangan sila maging accountable lahat dito at kasama sa accountability yung maingat na paggasta sa pera ng taong bayan. Alam nyo, sa mga grants, sa mga researchers, na mga government agencies, pag ang mga mananaliksik po ang nag-a-apply ng grants, napakahigpit po sa reimbursement. Kahit 5, kahit piso, kailangan mo i-justify ang bawat gastos. Kaya ganun din sana sa Senado, maging maingat sa paggastos sa pondo ng bayan. Sige po. Thank you, Professor. Mabuhay po kayo. Si Professor David Michael San Juan. Thank you, sir. Thank you. Gandang umaga po. Thank you. Thank you. Siya po ay convener ng Bantay Impeachment. Tinanong pa naman kita kahapon yan tungkol dyan. Ngayon ba na-confirm na? Kasi kahapon medyo hindi pa confirmed. Ngayon, in the process of confirmation pa rin tayo. Yes, hugas kamay na kung sino man yung nag-leak niyan. Ako, ayaw umamin. Hindi kasi weird Sabi ni Poa, walang ganun as far as I'm concerned. But hindi niya alam, siya spokesman Pero ang nililinaw kasi lagi ni Attorney Poa, lagi siyang may delineation na hanggang defense spokesperson lang siya. Ayaw niyang makisali dun sa OVP. Oo nga, Ay, alam yan, tinampo natin. Lalabas at lalabas naman yan, di ba? 7:03.